item dito na binili sa internet. Ito, print out nung QR code. Pagkatapos, dadaling ko lang sa parang LBC. Tapos, bibigay lang sa kanila, bahala na sila. Hindi na kailangang ilagay sa lalagyan. Ibigay mo lang sa kanila itong kahon na to. Tapos, itong papel na to na pinrint out namin sa trabaho lang. No? Galing sa email namin. Yun lang, ganun lang. Walang bayad, walang anuman. So, ganun lang ang pagsusoli ng mga item dito sa... Ganito rin dito, mag-aantay ka lang. Pero yung mga dadaanan natin, dire-diretso na. So, mga 10 minutes siguro layo natin mula doon sa parang LBC kung saan ko ibibigay yung sosoli ko. Kahit din sa bangko, galing lang ako sa bangko. Parang katulad lang rin sa atin sa Pilipinas. Pupunta ka sa bangko, ganun din ang itsura ng bangko. Yan ang high school nila rito. Ganyan ang itsura ng high school. Bali, ito yung nadadaanan natin. Hindi nyo na nakita. Yung high school nila, tulad ng nakikita nyo sa mga pelikula, gano'n lang yung high school. Ngayon, hindi ko na binidyo yung bangko dahil alam mo na, baka mamaya merong camera, ganyan. Baka mamaya pag hinalaan tayo, wala naman pila. Baka ibang dadaanan. So pupunta tayo doon. Dahil kukuha ko ng power steering kasi mahirap nang parang nabibigatan na ako sa power steering. So nagtanong na lang rin tayo kung magkano yung 5-year-old na sasakyan, ano? Meron daw silang CHR or RAV4 na parang $500 ang every month ang kailangan mong bayaran every month yun for 5 years daw. Para malaman ko lang kung halimbawa kung kailangan mo bilhin na sasakyan, kung halimbawa mag-give up na tong ano na to, itong sasakyan na to, let's say. Pero pinipix ko naman siya, no? Kasi matanda na no? Nasisira na yung mga ilang mga piyesa niya dahil di naman napapalitan, ganyan. Dahil para rin para rin tao yan kung minsan nagkakasakit, ganyan, o di kailangan mong pa dalhin sa doktor, o di parang ganun din yan, kailangan natin dalhin sa mekaniko. Pero ang gastos mo lang dito, 1,500, pagkatapos yung gas, no? Yung gas naman, nakaka $80 naman ako every month, ang parang total na gas na nagagamit ko, halos $80. So sabihin na natin $100 ang gas nito, dahil mas matipid siguro kung kotse, no? I don't know kung magkano sa kotse. Yun yung mga tinitimbang-timbang natin, para lang alam ninyo kung ano yung mga tinitimbang-timbang natin dito. Pakita ko sa inyo kung saan tayo pupunta, kung saan natin isosole yung ating sosole, no? Pero ang itsura ng lugar dito sa lugar natin dito, no? Ganito lang, no? Trabaho naman natin dito at pareho rin ang magiging epekto sa inyo nung halimbawa ganito rin ang mangyayari sa inyo. Kahit paano nakakapagtrabaho naman tayo ng 3 araw sa isang linggo, at yung ibang araw ganito rin yung ginagawa natin, nagme-maintain lang tayo dito, no? Nung ginagamit natin sa trabaho, mine-maintain natin yung tira natin. Kung ano yung ginagawa natin sa Pilipinas, parehas lang ng ginagawa natin dito sa US. Ganito ang kanilang parking lot dito. Yung parang shopping center nila rito, ganito. So at least parang nakakapaglibot-libot na rin tayo, no? Para alam ninyo kung ano yung itsura. Parang katulad lang rin dyan. Parang mga 5 minutes ka away from the center, no? Doon lang rin kami nakatira doon sa lugar na yon, away from the center. Okay, ayun, nakita ko na, no? Nakita ko na. Ayan, then tayo pupunta sa ano na yan, sa calls na yan, no? Sa loob niyan may parang isang lamesa lang, parang booth lang na pagsusulian mo kung saan mo isosoli yung item. Hindi ko na i-video sa loob dahil medyo conscious yung mga tao rito Okay, so hindi doon, hindi raw dito, sa Whole Foods pala isosoli. Pakita yung buo, no? Yan, na? Yan, paligid.
Okay? All food pala tayo. Okay, change of plan. Ngayon may pinagawa tayong sasakyan. Pinaan natin yung preno, no, nung isa natin sasakyan. Tapos na raw. So bali pupuntahan natin doon sa shop na yon para makita nyo naman kung ano rin yung itsura nung talyer dito, no, na pinagpapagawaan ko, no. Mga second hand lang rin yung mga pinagpapagawaan ko, na yun ang kanyang mga ginagawa, mga second hand. Okay? Ito naman yung isang neighborhood naman dito. Dito magandang area to eh. Pero ganito lang ang kanilang itsura naman ng mga apartment, no? Pero magandang area to. Pero yung kasama ko, dito siya nakatira. No? Tingnan ko kung tawagan ko siya. Para makita nyo rin yung talyer. No, yan, no? Ang itsura ng talyer. Okay, ibang neighborhood naman to. Bali, nakuha na namin yung sasakyan. Ang pagpapagawa 400 halos, bali 370 yung pagpapagawa. Tapos binigyan pa namin ng $30 para tip ba. Yung ginawa naman is pinalitan yung dalawang rotor sa likod. Kung meron tayong nararamdaman, dapat nga tiningnan na natin kung ano problema, dahil napapamahal lang tayo. Dahil kung halimbawa yung brake pads lang ang problema nun, siguro mga $100 lang ang singil doon. Sa akin lang is kapares rin ang ginagawa natin na to, no? Na inaalam natin kung paano bang manirahan dito, kung magagawa ba natin o hindi, at kung mapagpa-practice na naman dyan sa Pilipinas, bakit naman hindi, di ba? Para sa akin, pareho lang yung ginagawa natin. Kung ano man yung ginagawa ko rito ngayon, ganun rin naman ginagawa natin sa Pilipinas. Kaya pinakikita ko lang yung pagkakapareho ng nandito tayo sa US at nandyan tayo sa Pilipinas. Pero kung aalamin nyo rin kung ano yung mga dapat nyong alamin bago kayo makarating sa gusto nyong puntahan. Ngayon, gusto ko lang nagdadrive sa side street, kasi kung nasa highway ako, minsan nakikita ko maraming pulis eh. Ayan, kuminsan napagtitripan tayo dahil tayo lang tayo rito eh, no? Hindi naman sinasabi kong ganun dito, no? Kaya lang, hindi natin alam eh kung halimbawa kahit na ba ayos naman ang papel natin, second class citizen pa rin naman tayo rito. So sa side street walang masyadong pulis, kaya abala lang rin eh. Kasi kung halimbawa pahihintuin ka ng pulis, it's gonna take 45 minutes. Checkin muna yung plaka mo, titingnan nila sa computer kung ano ka ba o ano. Nakikita nyo naman kahit na mga maayos ang papel, kakaroon pa rin ng problema eh. Yung alalahanin na yung health mo lang alagaan mo, pag hindi natin inalagaan yung health natin, hindi natin maaabot yung magre-retire na tayo, na mape-pension na tayo. Pag nandiyan naman tayo sa Pilipinas at sinaswerte naman tayo, no? Kayo na rin na bahalang magdesisyon kung halimbawa saswerte naman kayo sa Pilipinas. Kasi iba-iba ang swerte eh, no? Sa akin noon, kung alin ang mauna, kung swertein ako sa Pilipinas o pala rin ako rito sa US na makarating agad. Kaso yun ang nangyari eh. So iba-iba ang swerte natin, ano? Kung halimbawa
at ginawa nyo tong mga pinag-uusapan natin at hindi nangyari yung makarating din kayo, pero ang nangyari naman ay sinuwerte kayo sa Pilipinas, o kaya naman ay patuloy pa rin na nangangarap. Yung kasi ang nakaguhit sa palad natin, hindi natin maiaalis yan, no? Ipapagpas Diyos na lang natin yan kung halimbawa at ganyan man ang mangyari. Pero ang sa akin lang, kung talagang mapaghahandaan natin at malalaman natin ang mga ginawa ng mga nauna sa atin, at least mayroon tayong choice kung ano ang pipiliin natin. Kasi nakikita naman natin yan sa tunay na buhay Sana meron kayong napupulot ngayon sa mga pinag-uusapan natin. At sa susunod, iba naman ang pag-uusapan natin.